ethics. Kasi Palmer, di ba? Tapos na natin si research. Ngayon, nursing ethics naman tayo. Nursing ethics. Basically, nursing ethics is examination of all ethical and bioethical issues. Life. Okay? Bioethical issues from the perspective of nursing theory and nursing, ganon. Definition lang muna, the nursing, ganon. Simple definition lang. Examination of all ethical and bioethical issues from the perspective of nursing and nursing theory. Okay, ayan. Okay. Anong ginagawa natin sa nursing ethics? Actually, very high yield to. Alam mo ba, na sa board exam namin, may 5 questions each NP about nursing ethics. Ganun siya ka-importante. So, dapat malaman nyo to. Sayang na sayang naman. 5 questions yan. 5 questions every NP. Ibig sabihin, times of 5 times 5. 5 NP, 5 questions. Ilan yan lahat? 25 questions. Ganun siya kadami. Mga research, mga 25 questions din. Ganun siya kadami. Ganun siya ka-importante. Okay, kaya mamaya na yung med-surg na yan. Okay, question-based tayo. Okay, what are our approaches to nursing ethics? Our first approach, actually, ayun, control. Ayun, bakit ganun siya? Bakit ganun na? Okay, approaches to nursing ethics. Um, Okay, number 1 is nalimutan ko pala hi everyone, hi wonders, ayun. Teleological approach. The first approach is teleological. It's usually consequence-based. Okay, consequence-based. Consequence-based view. So, naka-base sa consequences ng each action mo. Okay? Goodness, yun na sinabi ko. Goodness or badness is determined by the outcomes. Okay? By the outcomes rather, not action. Okay? Not action. Okay? Again, teleological approach, consequence-based view. Okay? Sa outcomes na tayo nakafocus. Basically, ito yung tinatawag natin na dito nakafocus si the end. Okay? The end justifies the mean. Ganun lang yan. Ganun lang siya kasimple sa teleological. Okay? Okay na kahit mali-mali yung action na ginawa mo, basta yung result tama pa rin or nakapag-produce pa rin ng good effect para sa other people or para sa patient mo, okay, para sa patient mo, yan ang tinatawag natin na teleological approach regardless of the actions, basta it produce good sa outcomes, that is teleological approach. Now, kabaliktaran naman sa deontological approach. So, basically, ito is rule-based view. Okay, ang focus natin is goodness or badness is determined by action based po tayo. Okay, kung anong ginawa mo, kung mali yan, mali na talaga yan, regardless kung anong result, kahit good pa yan, good effect pa yan, or bad effect, kahit good effect pa yan sa patient mo, kung mali talaga yung ginawa mo, bad talaga yan, bad. Okay, kanina kahit teleological, kahit good or bad pa ang action mo, basta ang outcome is good, okay lang. Kay deontological, duty-oriented tayo, sense of duty or reason. Okay, sense of duty or reason. So, nag-act ka ng bad, nakaproduce ka ng good, bad pa rin yan. Ganun ang approach natin kay deontological. Okay, duty. Tandaan nyo lang, duty. Anong duty natin? Good or bad, di ba? Good, to do good. Parang ganun. Okay, virtue ethics naman tayo. Sa virtue ethics is basically an approach. Okay, it focuses on traits and virtues of a good person. Ganun lang siya. Okay, ganun lang siya. Kasi usually tinatanong pa rin to para not likely. Okay, not likely. Less likely lang. Okay? Of a good person. Okay, nakafocus tayo sa virtues and traits ng good person. Ang pag-assess natin ng goodness or badness is the traits and virtues of that person. Kung kanina sa teleological, sa outcomes, ang pag-assess natin ng goodness or badness, kay deontological naman is action. Kay virtue ethics naman sa traits and virtues. Ganun lang siya kasimple. Gets nyo ba? Gets nyo ba? Focus tayo. Okay, next tayo. Next ba tayo? Next. In 3, 2, 1. Okay, next tayo. Next. Okay, other concepts sa ethics or other approaches sa ethics. Meron tayong utilitarianism. Alam nyo ba to? Utilitarianism. Okay? Anong tawag dito sa utilitarianism? Greatest good
for the greatest number. Okay, so greatest number ang kinukuha natin, hindi individually, okay? Hindi individually, kundi greatest number, kung anong mas nakabubuti sa society as a whole or sa greater number as a whole. Okay, greatest good is for the greatest number. Hindi ito nawawala sa each board exam. Always tinatanong sa utilitarianism. Kaya tandaan yan, okay? Usually done siya sa MCI or mass casualty incidents. Okay? Mass casualty incidents or sa disaster events. Okay? Mass casualty incidents. Okay? At tandaan natin na sa utilitarianism, okay, na sa MCI, utilitarianism ang ginagamit na ethical concepts. Okay? Ethical concepts. Again, ano ang ginagamit? Ano ang ginagamit kapag merong for example, motor vehicular accident na nagbanggaan ang 20 na vehicles, anong gagamitin natin? Ethics? Okay, anong concept na ethics ang gagamitin natin? Anong principle? Anong approach na ethics ang gagamitin natin? Chat box. Okay, sagutin natin. Kasi tinatanong to always, okay? For example, binagyong lugar nyo, nagka-earthquake, ganon. Anong isasagot natin? Mami, utilitarianism. Again, greatest good for the greatest number. Meron din tayo tinatawag na epikya, basically exception to the general rule. Okay, exception to the general rule. Exception to the general rule, ganun lang siya kasimple. So, example, pinayagan mo na magbisita yung folks or pamilya ng patient mo kahit hindi visiting hours. Okay, kahit hindi visiting hours, pinayagan mo siya kasi mamamatay na siya. Okay? For example, 8 p.m. Mamamatay na siya. So, pinayagan mo yung family na bumisita kahit hindi pa visiting hours. Ganun lang siya. Exception to the general rule. Okay, ang general rule natin doon is yung visiting hours na bawal sa 8 p.m. Pero pinayagan mo siya kasi ginamit mo yung epikya. In-exemption mo siya kasi mamamatay na siya. Okay, that is epikya. Ganun lang siya kasimple. Another is totality. Okay? Okay, totality. The whole is greater than its parts. Usually sa body siya, okay? Than its parts. Usually sa body siya. For example, sa diabetic patient and may gangrenous sa right leg na siya. So, anong iniisip natin dyan? Sasabihin ng surgeon na kailangan nang tanggalin yung right leg niya kasi may possibility na magkaka-sepsis or magkaka-infection ng ating patient leading to septic shock and magka-cardiac arrest siya kapag hindi natin tatanggalin yung part na yon. Okay? So, ang mas importante is the whole. Okay? The whole of the person. The totality of the person. Mas importante kesa sa right leg niya yun. Okay? Basically, sinakripisyo natin yung right leg ng person para ma-save ang entire person. Parang ganon si totality. Gets you ba? Gets ba si totality? Okay? Gets ba? The whole is greater than its parts. Ganun lang siya kasimple.